SBP, may utang na loob daw kay Soto sa pagbabalik nito sa Gilas dahil sa requirements ni Kai sa US na tanging SBP lang daw ang makakapagbigay. Maniniwala ka ba na para sa bayan ang paglalaro ni Kai Soto? Samantala, marami pa din ang naniniwala sa mga rumors about palakasan o favoritism sa Gilas Pilipinas. Pero ano nga ba ang katotohanan sa issue na to at bakit maraming fans ang bumabatikos kay Coach Tim Cone sa pagpili niya ng mga players? Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo. Eto mga dol, isa sa pinakamalaking debate ngayon sa Gilas Pilipinas ay hindi lang kung sino ang dapat mapasama sa Final 12, kundi kung may favoritism nga ba talaga sa pagpili ni Coach Tim Cone sa kanyang mga players. Dahil kapag tinitingnan natin ang roster, mapapansin natin ang malaking presensya ng mga players na pamilyar na sa system niya, lalo na ang mga galing sa Hinebra. At dito nagsisimula ang tanong, chemistry ba talaga ang dahilan o nagiging dahilan na rin ito para ma-overlook ang ibang mas explosive at mas versatile na players para sa Gilas? Hindi naman natin maikakaila na may malaking advantage ang chemistry. Kapag matagal nang magkakasama ang mga players, mas mabilis nilang naiintindihan ang galaw ng isa't isa. Mas familiar sila sa defensive rotations at mas alam nila kung saan sila dapat pumwesto. Sa isang complicated na system tulad ng ginagamit ni Coach Tim, malaking bagay ang players na hindi na kailangang turuan mula zero. Kaya kung ang argumento ay system fit, may logic talaga ang pagpili sa mga players na sanay na sa kanyang basketball philosophy. Pero mga dol, dito nagiging komplikado ang lahat. Dahil ang Gilas Pilipinas ay hindi naman Hinebra. Kapag international basketball na ang pinag-uusapan, hindi sapat na maganda ang chemistry kung kulang naman tayo sa athleticism, size, shooting, at individual shot creation. Kapag kaharap natin ang mga teams na mas malalaki at mas athletic, kailangan natin ng players na kayang gumawa ng sariling offense, kayang mag-defend ng iba't ibang positions, at kayang baguhin ang takbo ng laro kahit hindi gumagana ang system. Pero dapat maging fair din tayo kay Coach Tim, hindi rin tama na tawagin agad itong favoritism. May mga bagay na hindi nakikita ng fans sa practice at agree ako doon. May defensive responsibilities, discipline, chemistry, communication, at consistency na hindi nasusukat sa box score, di ba? At bilang coach, trabaho niyang bumuo ng isang team, hindi lang mag-ipon ng pinakamagagaling na individual players, kundi yung mga alam niyang makakatulong talaga na manalo. May point din naman talaga yung side ni CTC sa pagpili ng mga players na matagal na niyang kasama. Bakit nga naman kukuha ng players from other teams na hindi mo naman hawak o iba ang sistemang nakasanayan? Pero dyan din pumapasok yung skills ng isang player kung kaya niyang makisabay o ma-adapt ng mabilis ang sistema ni CTC, lalo na sa Gilas na halos 1 to 2 weeks lang ang preparation. Kaya sa madaling salita, yes, may favoritism talaga in the sense na kino-consider ni CTC yung chemistry na meron sa Hinebra at mga players na matagal na niyang kilala. Pero on the other side, ang cons lang siguro habang nagtitimpla ang ibang bansa ng mga players para sa kanilang national team, tayo naman na-stuck na sa mga players na basang-basa na ang galaw bawat game. Kaya madalas, nahihirapan na ang Gilas na mag-execute ng mga plays nito. Samantala mukhang nagiging vocal na madalas ang batikang sports journalist na si Sir Homer Sazon, lalo na sa mga issue ng mga players sa Gilas national team. Nung nakaraang araw nga ay nagkaroon ito ng maanghang na pahayag matapos niyang tawaging dumb o mangmang si dating Gilas player at KBL import na si Renz Abando sa pagkukumpara nito kay Scottie Thompson. Pero kalaunan nga ay humingi naman ito ng tawad kay Abando at sinabing hindi niya sadya ang pagbanggit sa salitang mangmang sa dating Gilas player. At kahapon nga ay isa namang pahayag ang binitawan ni Sir Homer regarding naman kay Kai at sinabing ang paglalaro ni Kai Soto ay libre at walang bayad sa Gilas para sa isang pabor na tanging SBP lang daw ang makakapagbigay kay Kai. Hindi nga lang natin masabi na pagpi-flex nga ba to na maglalaro si Kai para sa bayan o may mas malalim na rason para ilabas pa ang ganitong impormasyon sa publiko. Sa video nga natin nung isang araw, sinabi natin na wala na tayong pake o kung anuman ang magiging kasunduan ng SBP at kampo ni Kai dahil ang mas importante nga ay makita nating maglaro at makatulong si Kai sa national team.
Dapat siguro na hindi na dinedisclose ang ganitong impormasyon dahil mas malaki ang chance na magkaroon ng malaking issue, lalo na sa mga Pinoy fans na mahilig magkalat ng fake news. Ano sa mo, Dol, sa issue na to? Hi guys! Kung naghahanap ka ng legit Gilas jerseys, marami tayong partner stores ang nagbebenta niyan. All you have to do is i-click lang yung link sa gilid ng mga video at magpa-pop na yung mga stores sa gilid. Get yours now guys at huwag kalimutan mag-subscribe kay Overdrive Highlights.